Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw rin po sa inyo, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang araw ng Pentecostes. 50 days after the resurrection of Christ, inaalala natin yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol. At sa araw rin na ito, tuluyan na nating isinasara ang panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang Easter season. Kaya nga sa ating mga pagbasa, muli tayong ibinabalik sa eksena ng unang Pentecost, the first experience of the Pentecost, yung pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa mga alagad na tila bilang apoy. At bakit napaka-importante ng eksenang ito sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating simbahan? Dahil sa pagbaba ng banal na Espiritu Santo, nagkaroon ng kaganapan ang naging misyon ni Jesus sa mundo. Kulang yung ginawang pagpapagaling, kulang yung ginawang pagpapatawad, kulang yung paghihirap, yung pagpapapako sa krus at muling pagkabuhay kung wala yung regalo ng kanyang banal na Espiritu Santo. Kung walang Espiritu Santo, na ibaon na sana natin ang mga aral, ang mga turo, at ang kwento ng buhay ni Jesus. At kung hindi pinadala ni Jesus ang kanyang banal na Espiritu Santo, wala sana tayong matatawag na simbahan ngayon. At hindi natin mararamdaman na nasa piling tayo ngayon ng Diyos. Kung walang Espiritu Santo, mababaliwala rin sana yung ating pananampalataya. Hindi ba yun yung binigyan diin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Na hindi man, kahit sino man, hindi mabibigkas ng ating mga labi na si Jesus ay Diyos kung wala yung patnubay ng banal na Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ko ngayon na ikaw ay naniniwala na si Jesus ay Diyos kung wala yung patnubay ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo ang pumatnubay sa mga unang apostol sa kanilang pagmimisyon. Ang nag-alis ng hiya, ang nag-alis ng duda, ang nag-alis ng takot at humupa sa mga pangamba. Dahil sa banal na Espiritu Santo, nagkaroon ng pagbabago ang lahat. At yan po ang ating nasaksihan sa ating Ebanghelyo. Mula sa hiya, mula sa pangamba, sa takot, nang pumanaog ang banal na Espiritu Santo, lahat ay nabago. Ang takot, napalitan ng galak. Ang pangamba, naging kapayapaan. At lahat ng duda, nagkaroon ng kasagutan. Kapayapaan, yan ang binigay, yan ang inialok sa atin ni Kristo. Isa ito sa magandang regalo sa atin ng banal na Espiritu Santo, ang kapayapaan. Pero hindi ito yung kapayapaang inaalok sa atin ng mundo. Hindi ito yung klase ng kapayapaan na kung saan uupo tayo sa malambot nating sofa, haharap sa telebisyon, panonoorin yung paborito nating mga telenovela habang nagkakape. Dahil isang uri yun ng kapayapaang walang pakialam. Isang uri ng kapayapaang hindi nagmamalasakit. Hindi rin ito yung kapayapaan na nadala ng mga masasarap na pagkain, ng mamahaling gamit, o yung mga magagarang sasakyan. Dahil ito yung mga kapayapaang makasarili. Kapayapaang mapagdamot. At mas lalong hindi rin ito yung kapayapaan na makikita natin o mararanasan natin pag tayo bumibisita sa mga sementeryo, kung saan lahat ay tahimik, lahat walang buhay. Dahil hindi naman ibig sabihin na lahat ng tahimik ay payapa. Mga mister, kung tatanungin ko kayo, kung uuwi kayo ng bahay at daratnan yung tahimik si misis, hindi nagsasalita, makakaranas ba kayo ng kapayapaan? Hindi. Unang-una mag-iisip kayo, ano na naman kaya nagawa kong kasalanan? Ano na naman kaya tumatakbo sa isip nito? O kayo mga estudyante, halimbawa kung nasa mga klase ninyo, kung nagsimula ng tumahimik si teacher, di ba? Anong iisipin nyo? Galit na naman ito. At doon matatakot na kayo, mag-start na kayong manahimik. Pero hindi yun yung uri ng kapayapaan na inaalok ni Jesus. Hindi ito yung kapayapaan na walang hirap. Hindi ito yung kapayapaan na walang sakit. Hindi ito yung kapayapaan na walang pag-uusik. Bakit? Ano bang klase ng kapayapaan? Ano bang unang pinakita ni Jesus
No, pagkatapos niya tayong batiin, pagkatapos niyang batiin ang bawat apostol ng kapayapaan, ang una niyang pinakita, yung kanyang mga sugat sa kamay, yung kanyang sugat sa tagiliran. At yun yung tunay na bibigay ng kahulugan sa tunay na kapayapaan. Yung mga sugat. Ang kapayapaan kasi hindi yun yung binibigay ng mundong ito. Kapayapaan na sa kabila ng sugat na meron tayo sa ating pamilya, sugat na meron tayo sa lipunan, sugat na meron tayo sa mundo, marunong pa rin tayong magmalasakit, marunong tayong magbigay, marunong tayong magmahal sa ating mga kaaway, sa mga taong hindi ka mahal-mahal, sa mga mahihina, sa mga walang pangalan at boses sa lipunan. Naalala ko nga ang turo lagi ng aming mga professor sa teolohiya, ang buhay na kasama ng Diyos ay hindi kaligtasan sa sakit mula sa paghihirap, kundi kapayapaan sa kabila ng mga paghihirap. If we're going back to the story, to the early story of the church, early Christians were being persecuted. Pinapahabol, pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay. Pero anong una niyong maririnig sa boses nila? Awit ng papuri, papuri sa Panginoon. Si Jesus ay aking Diyos. Ganon sila namatay. Kahit ang mga apostol, di ba, nagwakas ang kanilang buhay. Nawala yung takot, nawala yung pangamba, nawala yung dududa, at napalitan ng kapayapaan sa kabila ng sakit, sa kabila ng pag-uusik. Pero habang sinasambit nila na si Jesus ay aking Diyos. Yun yung unang regalo sa atin ng Banal na Espiritu Santo. Pangalawa, meron pa palang pangalawa. Oo, meron pa. Sa pagbimisyon natin, hindi natin maiiwasan na meron tayong makakasakitan, na meron tayong makakasamaan na loob, makakaaway. Kaya binigyan pa tayo ng isa pang kapangyarihan, binigyan pa tayo ng isang power ng Holy Spirit. And that's the power of forgiveness. Alam nyo, pag pinag-uusapan natin yung pagpapatawad, isa sa mga paborito kong kwento, at alam ko hindi na iba sa inyo, yung kwento na actress na si Cherry Pie Picache. May nakakaalam ba sa inyo ng kwento niya? Nang kasambahay pa nila mismo, pinagnakawan sila, at ang mahigit pa ron, pinatay yung kanyang nanay. Pinatay yung kanyang nanay. Kaya nung sa isang panayam, nasabi niya na lang, Katoliko ako, nagdarasal ako, nagsisimba ako, pero pagkatapos ng nangyari sa aking nanay, mahihirapan yata akong sagutin kung tatanungin ako ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. But with the help of the Holy Spirit, sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, anong ginawa niya? Dinalaw niya sa prison, sa kulungan. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para harapin yung pumatay sa kanyang nanay at patawarin ang taong yun. At alam niyo ba kung ano yung unang salita na sinambit niya pagkakita ng taong pumatay sa kanyang nanay? Kumusta ka? Kumusta ka? And those are words that you're desiring, yun yung mga salita na naghahangad ng kapayapaan sa isang tao eh. Yun yung mga salita ng pagmamalasakit, mga salita ng pagmamahal. Anong sagot sa kanya nung pumatay? Sorry po. Ma'am, talaga bang napatawad yun na po ako? Talaga bang napatawad yun na po ako? At doon nagsimula, yung naiipong tubig sa mata ni Cherry Pie ay tuluyan ng bumuhos. Anong sabi niya? Kinuha mo ang mami ko. Ang sakit-sakit. Pero kahit gaano kasakit, sa tulong ng Diyos, pinapatawad kita. Pinapatawad kita. Hindi ba isang magandang kwento yun ang pagpapatawad? Ikaw, kayo, ano yung mga kwento natin? Ano yung mga kwento natin ng pagpapatawad? Ano yung mga kwento natin ng pagmamahal? Dahil kung hindi pa natin nararanasan magpatawad, baka hindi pa talaga tayo natututong magmahal ng tunay. Oo, tama. Hindi naman natin maiaalis ang katotohanan ng napapagod tayo, nahihirapan tayong umunawa,
At kung minsan magpatawad. Pero sana tandaan natin kung ano ba talaga ang tunay na sumisira sa isang relasyon. Relasyon sa loob ng pamilya, relasyon sa lipunan. Hindi naman ito yung pagtatalo o hindi pagkakaunawan. That's part of our daily life. Pero ito yung kawalan ng kakayahan nating magpatawad. Oo, wala tayong kapangyarihan, burahin o i-restart yung buhay natin upang kalimutan lahat ng mga tao na gumawa sa atin ng di maganda, lahat ng ating mga hinanakit, lahat ng ating mga sama na loob. Pero alam nyo kung ano ang binigay sa atin ng Diyos? Isang isip na marunong umunawa at isang pusong natututong magpatawad. Sayang ang buhay. Sayang naman ang buhay kung lagi tayong galit. Sayang ang buhay kung lagi tayong binabalot ng sama na loob. Kung laging nagahari sa atin yung ating mga hinanakit. Kasi yung galit, yung sama na loob, yun yung maharang sa grasya, sa biyaya ng Diyos, sa kapayapaan na inaalok sa atin ni Kristo. Nawa sa pagdiriwang natin ng araw ng Pentecostes, muli nating balikan yung mga kwento ng Pentecost sa ating buhay. Balikan natin yung mga kwento na kung saan tunay tayo nagpatawad at nagmahal. Upang nang sa ganon, nung maturuan din natin ng ibang tao, makita rin sa atin ng ibang tao kung paano ba talaga nagpapatawad at nagmamahal ang Diyos. At upang maging bukas ang buhay natin para sa ibang tao at tuluyan nating maranasan ang tunay na kapayapaan.